So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So andito ngayon tayo sa kusina ng bahay ko and dito tayo inabot ng mga katanungan ng ating mga subscriber. Kaya sinasabi ko sa inyo palagi mga kamanok, if ever na may katanungan kayo, priority ko yan sagutin dahil syempre mahal ko po kayo at gusto ko pong makatulong sa mga newbie, sa mga baguhan, sa mga gustong matuto. So basta maging open-minded lang kayo, maging gutom lang kayo sa kaalaman. Huwag kayong gagaya sa iba na lumalaki yung ulo na sinasabi nila alam na nila ang lahat, alam na nila ang karamihan sa mga dapat malaman pagdating sa pagmamanok. Okay, so huwag kayong gagaya sa ganon sapagkat kung ikaw ay magiging masyadong mapagmataas na sasabihin mo alam mo na ang lahat, so hindi na bukas ang isipan mo para maghanap o maglaman pa ng panibagong mga ideas and knowledge tungkol sa pagmamanok. Tandaan niyo mga kamanok every day, every year, every decade, nagbabago ang standard ng pagmamanok. Kung dati, ito yung maganda. Kung dati, ito yung patok. Pues, ngayon, nababago-bago. Kung dati-rate, may mga linyada na gustong-gusto nyo, okay, napapanood nyo sa mga idolo ninyo na maayos, pero sa paglipas ng panahon, nababago-bago. Yung dating mga hindi sikat na linyada, ngayon, sumisikat, ngayon nagpapakilala. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamanok, ngayon pa lang sa mga baguhan dyan, sa mga newbie dyan, maging gutom at uhaw kayo sa mga kaalaman. Kung sa tingin ninyo, alam nyo na yung sinasabi ng isang tao, makinig lang kayo. Okay? Huwag niyong ipasok sa inyong utak, sa inyong isipan kung alam nyo na yon. Pero tandaan nyo, baguhan man yan o matagal na yung nagmamanok, pakinggan nyo pa rin. Kahit paano, kahit maliit na kaalaman, may matutunan kayo sa mga yan. Basta, wag lang kayong magiging mapagmataas. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Alright? So ngayon sa video ito mga kamanok, may naalala lang akong ilang katanungan na gusto kong sagutin kasi hindi maalis sa isipan ko eh. May mga katanungan na nagtatanong na dati problema ko din hanggang sa nalaman ko na yung kasagutan at naging madali na sa akin kung paano mamanipulahin yung mga problema ninyo sa inyong mga manukan. Kasi dati hirap na hirap din ako, stress na stress din po ako pagdating sa mga problemang yan. So ano nga ba yung unang katanungan? Actually, hindi ko na sasabihin yung mga pangapangalan ng mga nagtanong. Yung mga tanong na lang ang natandaan ko, yun na lang ating sasagutin. So unang katanungan, ano daw po ang pwedeng igamot sa bulutong o yung fowl pox ng isang manok, especially sa isang sisiw? Right? So, unahin muna natin kung bakit nga ba nagkakaroon ng fowl pox. Bakit nagkakaroon ng bulutong? Hindi nyo naman yan binili. Hindi naman yan dinala dyan sa inyong backyard. Bakit nagkakaroon ng ganyan? Actually, yung bulutong po, ang fowl pox na tinatawag, yung bukol-bukol, makikita nyo, bigla na lamang bubukol yung ganitong eyelids ng manok. O kaya sa may ulo, sa may mukha. So, makikita nyo na lang po na ganon. So, anong maaaring gawin? So, actually, dapat mas maganda, prevention. Mag-vaccine po agad kayo. Kung alam niyo po na palagi na lang ng ganun. Lagi na lang may fowl pox. Pagdating ng 3 weeks, nakaka-fowl pox, nakakabulutong na kaagad yung aking mga sisiw. So, agapan nyo na. Okay? Paanong agap? Yun nga, mag-vaccine po kayo. Fowl pox vaccine. So, medyo pricey nga lang to, 500 plus ang isang maliit na ganon, which is good for 1,000 heads of chicks or chickens. Okay? So, actually, kung hindi masyadong marami ang inyong mga alaga, i-dispose nyo lang din naman yun. So, kaya kalimitan, mga farms ang gumagamit at bumibili, nagbibigay ng mga ganyan. Pero sabi ko nga, kung passion, kung gusto po ninyo talaga ang mga manok o hilig nyo talaga ang pagmamanok, talagang bibigyan nyo ng budget, ng panahon na magbigay kayo ng vaccine. Napakahalaga niyan. Kahit ako noon, talagang nakita ko ang halaga niyan. Dahil nakaka-stress din po mga kamanok. Siyempre, alam nyo naman, kung halimbawa, may alaga kayong 15 sisiw, biglang tinamaan lahat. Ang hirap niyang gamutin. Pero mga kamanok, gayon pa man, meron pa rin ibang mga natural na lunas na maaari kong sabihin sa inyo maya-maya. So, lagi ko sinasabi, unang-una, palagi po kayong mag-vaccine para hindi nyo na maging isipin or maging problema pagdating ng panahon o ng araw, yung mga fowl pox na yan. Ito, konting tips lang. Ang fowl pox po, yan po ay tumutubo after
20 days. Basta pagpatak nila ng 20 days or 3 weeks, kailangan magbigay na po kaagad kayo. Pagdating nila ng day 20, okay, 20 days of age, kailangan makapagbigay na kaagad kayo niyan. Tumama man o hindi, at least baksinado ang inyong mga sisiw. Wala kayong aalalahanin. Okay? Yan po yung kalimitang edad na talagang nagkakaroon ng fowl pox. Pero hindi ko sinasabi na pag nakalampas sila sa day 20, halimbawa inabot sila ng 1 month, walang fowl pox, hindi na sila tadapuan. Hindi po yun na seguridad. So, meron din pong mga 3 months na dinadapuan pa rin. Okay, dinadapuan pa rin. Kaya, to be sure, magbigay na po kayo ng vaccination. So, yan pong isang beses na pagbibigay ninyo, yan po ay buong buhay na po ng isang manok o ng isang sisiw dadalahin. Kaya, hindi nyo naman iisipin na kailangan nyo pang mag-ulit ng fowl pox. Okay, so magbigay kayo ng minsan, makakatulong na po yun sa mahabang panahon. Hindi nyo na kailangan pang isipin na baka magkaroon ng fowl pox. Okay, so ano naman yung natural na paraan kung paano ito gagamutin? Simple lang mga kamanok. Sa isang, hindi litro, masyadong marami ang litro. Kahit sa isang bote, okay, mga kaganyan siguro ang tubig, maghalo lang kayo ng ilang patak ng Zonrox. Okay? Halo nyo lang. Yung sa tingin niyo pag nahalo dun sa tubig is maamoy nyo amoy Zonrox. So, yun po ang inyong ihihilamos kung saan nandoon yung fowl pox. Halimbawa, meron siya dito sa may talukap ng mata. So, everyday, inyo lang pong hilamusan nung solution na yon, nung tubig na merong Zonrox. Konti lang, siguro mga 5 patak lang ng Zonrox doon sa kalahating bote ng tubig, yun po ang inyong ihilamos sa mukha nila. Kung nasaan man yung fowl pox, yun po ang inyong ihilamos. Makikita nyo sa loob ng 1 linggo, matutuyo po yan hanggang sa matuklap nyo na po yung fowl pox. Hindi siya lalaki, hindi siya dadami. So alam niyo ba na ang Zonrox ay pang-bacterial flushing yan? So talaga nakakatulong yan upang hindi ma-spread out yung mga bakterya sa mga tangkal, sa mga cages natin, sa ilalim ng cages, sa mga maduduming bahagi, portion ng ating manukan. Pwede po natin gamitin yan pang disinfect. Makakatulong. Kahit ako dito, matagal ko na yung ginagamit at maganda nito, napakamura pa. Hindi nyo na kailangan bumili ng kung ano-ano. Okay, so pwedeng kuhanin nyo na lang yung ginagamit ng inyong partner, ng inyong asawa dyan, na Zonrox, ihalo sa tubig, sa kanya po ipaligo or i-disinfect sa inyong manukan, makakatulong po yun. Okay, so yan yung isang katanungan na maaari kong sabihin sa inyo at i-share sa inyo. Zonrox lang po, ihalo sa tubig, then ihilamos, ipahid sa part na merong bulutong. So next question. So ano ang dapat gawin sa manok na humihina yung loob, parang hindi siya nagiging matured o nawawala yung pagiging maturity ng isang manok once na siya ay nadala sa ibang lugar. Okay, parang siya ay nalulungkot, parang tumataas yung kanyang buhok dito. So ano ang dapat gawin kapag kaganyan? So ang advice ko mga kamanok, madali lang naman yan eh. So sanayin po ninyo yung mental health ng manok. Baka kasi nasanay lang siya nandun sa kanyang cages. Baka nasanay lang siya nandun sa isang place. So, sanayin po ninyo. Every week rotation ang gagawin nyo. Sabi ko nga palagi sa inyo, halimbawa, sa first day, lagay nyo lang dito sa harapan ng bahay, sa tabi ng mangga. Then next week, doon sa likod, sa may garahe. Then next week, doon naman sa may silaban. Next week, doon naman sa tabi ng saging. Ganun lang mga kamanok. Mapapansin nyo, madidevelop ulit yung kanyang maturity at matutuwa kayo, hindi na po siya nagkakaroon ng ganong klase ng ugali. So, healthy na yung manok, masaya yung manok, tuwan-tuwa yung manok, mapulang mukha ng manok, healthy yung manok, sa madaling sabi, okay na po siya. Ganun lang, kadali, simple lang, konting sakripisyo lang sa oras, i-rotation nyo lang, every week, malaking tulong sa manok. Hindi nyo na problema pa na minsan ninyong dinala sa isang lugar, magkakaganon pa. Paano nila kung ipapasyal nyo sila sa labas, di ba? Tapos pagdating sa inyong pasyalan, sa inyong pupuntahan sa SM, bigla na lang maging ganon, manibago. So, problema yun. Kaya ngayon pa lang, dyan pa lamang sa bakuran mo, sanayin mo na lang na mag-rotation ka every week. Every week naman hindi naman every day. Every week. Para sa ganon, makikita mo yung adjustment, yung improvement ng
alaga mo. So, paano mga kamanok? Sana makatulong, sana ay maging aral din sa iba at ay apply. Alam ko, sigurado ako, hindi lang yung mga nagtanong na to ang may problema sa ganyang klase ng tanong. So, alam ko marami. So, paano mga kamanok? Kung may katanungan ka rin na kagaya nila, huwag kang mahihiya. Tayo ay mga tropa dito, magkakaibigan tayo. Ilagay mo na lang yan sa comment section. Shoutout din kita next video once na nagtanong ka dito. So muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paalam.